pasok ngayon ng mga bagets, kaya eto pagkatapos mapaliguan, pinapatuyo ko na yung buhok nila. Either warm or cold settings lang naman ng blower ang ginagamit ko sa kanila. Ayoko kasi natatalian sila ng buhok ng basang-basa pa yung hair nila. Gusto ko kahit papaano natuyo na siya, hindi na ganun kabasa. Pagkatapos ko silang may hair dryer, eto na nga si Pingoy nag-asikaso ng pagtatali ng buhok nila. At meron pang ang pabaon galing sa Mami Granny. Ay, umandar ng motor namin, kaya nilakad na lang namin papunta dito sa school. Kasama namin si Kowa. May flag ceremony sila and ganyan lang kadami yung buong elementary students dito sa school nila. Sobrang chill lang kasi hindi punong-puno. Ito naman yung katabing school. School naman ni Kowa yun. Next naman, dumiretso kami sa bayan. Tumingin-tingin kami ng ganitong motor. Yung pwedeng kabitan ng sidecar. Kasi nag-offer yung mami ni Pingoy na yung dati nilang sidecar na pang-deliver ng mineral water. Pwede daw dalhin na lang dito para magamit na service, para kahit papano hindi hirap sa single pag kaming apat yung sakay, alam mo yon. So since itong motor shop nasa bayan lang din siya, so tumingin na lang din kami. Pero ito kasi yung isa sa dinayo namin, merong bag si tita na kailangang ipatahi. Kahapon pa kami naghahanap sa bayan, hindi talaga kami makikita. So dito kami sa may palengke, babalikan na lang namin yon, and dumaan na nga kami dito sa may looban kasi kailangan naming mamalengke. Ito talagang pamamalengke pag grocery. Ito yung mga bagay na nai-enjoy namin pareho ni Pingoy. Kaya carry lang din sa amin na hindi kami nakakapag-stock ng sobrang dami talaga. Kasi gusto nga namin na lumalabas-labas talaga kami ng bahay. Kahit sa bayan lang, so, alam mo yun. Bumili lang din kami dito ng manok na pwedeng ipang adobo, pang tinola, tsaka chicken breast, at tsaka manok na pwede ring ipang sopas. And as usual, present itong ice box na ito, pati na rin yung trolley namin. Dahil mga must-have yan sa tuwing namamalengke kami. Mukha lang gigewang-gewang yung gulong nitong trolley namin, pero sobrang tibay niyan. Pinakabit ko kasi yan sa hardware na malapit sa amin noon sa Pasita. So, ang dami nilang kinabit na kung ano-ano para talagang secured yung gulong ng trolley namin. Bumili pa ulit kami dito ng isda GG na lalaki, yung maliliit ang pinili namin dahil yun nga ang gusto ni tita. Meron din kami pinamili ng mga gulay na pwedeng maluto ni Pingoy, pang pakbet, pang sinigang, pang tinola. 2 hours lang sa school si Kowa, so dapat lahat ng mga errands namin ngayong umaga matapos namin. Pero hindi pa kasi natatapos dito yung agenda namin ni Pingoy ngayong umaga. Meron pa kaming dadaanan. So, eto nga palang tricycle, yung driver, nakausap ni Pingoy. Siya na yung bahala sa amin sa lahat ng mga pupuntahan namin, including doon sa school ni Kowa. So, meron kaming dinaanan na pagawaan ng motor. Di ba nga, nasira na naman yung motor. So, ang sabi, ang karburador nasa around 1.7, 1.6. So, hindi muna bumili si Pingoy doon kasi meron pa daw iba na pwedeng mapagbilwahan na mas mura. So, yung isa pang agenda namin, meron kasi kami nadadaanan na paggawaan ng mga ganitong bakal-bakal. So, gusto ko lang mag-canvas, magtanong, magkaroon ng idea kung magkano aabutin kapag nagpagawa ako ng sofa frame para doon sa aming dreamy na kutsyon na sofa bed para elevated siya. Kasi may tendency pala magka-mold yung mga ganong klaseng sofa na laging nasa lapag lang dahil yung moist, ganyan-ganyan. So, nakausap ko yung gumagawa dito. Tinanong niya ako ng measurement ng aming sofa bed. Pinakausap niya pa ako sa I think may-ari. Kaso hindi niya ako mabigyan ng quotation. Kinuha niya lang yung phone number ko. Ite-text niya lang daw ako. More than a week na nga to. Hindi ko pa rin na-receive yung text niya. Balak niya bang gawin yung request ko kung magkano aabutin. Eto nga pala at nasundo na rin namin si Kowa. At same pa rin yung tricycle na sinakyan namin. Ay hatid na rin kami doon sa bahay. And ayan nga, finiflex pa ni Kowa na meron siyang very good stamp galing sa teacher niya. So pagkarating nga namin, dumiretso agad dito sa kusina si Pingoy at nag-asikaso ng aming pang lunch. So meron na nga siya na iluto ditong pinakbait. At saka meron din siyang lulutuin na bangus. Kasi nung kailan na nandito sina Ate Ken, nag-grocery siya, tapos bumili rin siya ng mga bangus. So, yun yung piprituhin ni Pingoy ngayon. And nung nagpunta kami ng bayan pala kahapon, ito yung isa sa mga binili namin, pang takip sa lamesa. Kasi napapansin ko nga, may mga times, na nung kailan na may mga bisita kami. Ala, yung mga pagkain na kailangan natakpan nun, wala kami maayos na
pantakip. Well, anyway, eto nga pala yung isa sa mga ginagamit namin kapag meron kaming niluluto na matatalsik. Para iwas lang talaga yung talsik na dumiretso sa mukha mo, sa braso mo. Kasi masakit din yun So, meron ditong 2 pirasong bangus na lulutuin si Pinggoy. And kanina pala, kaya akala ko hindi gumagana yung range hood. Kasi yung usok, pakalat-kalat. Yung pala sabi ni Pinggoy, patayin mo yung electric fan, makikita mo, dumidiretso sa range hood nga yung usok nung niluluto niya. Tama nga naman. So, after namin makapag-lunch nga, meron pa kaming isa pang agenda. Meron kasing malapit daw na bilihan ng mga motorcycle parts na warehouse. Dito lang din. So, dadayuhin namin siya. Pero para hindi na kumain sa labas, kumain na muna kami sa bahay. So, eto na nga. Ready for tricycle na naman tayo. Gusto kasi namin talaga, hopefully, matapos na lahat ng mga issues doon sa luma naming motor para magamit na namin siya ng bonggang-bonggang-bongbong. Sinama na rin namin si Ko para hindi siya maboard. So, eto nga pala yung newbie motorcycle parts and accessories na warehouse. Nagulat din talaga ako. Ang laki nito. Meron palang ganitong bilihan ng mga motor parts na ganito kalaki. And alam mo ba, sobrang na-amaze ako na parang alam ng mga empleyado dito yung lahat ng mga parts. Kasi kung ako, bago sa ganitong environment, parang nakakaloka, ang daming mga parts, maliliit. Pero yung mga yan, parang kabisado nila lahat, wala lang, nakakabilib lang. So, ang goal namin, puro na lang goal, ang bibilin talaga namin dito ay carburetor. And compared doon sa unang pinagtanungan ni Pinggoy na 1,617, dito, yung carburetor, nasa 600 plus lang. Ang laki ng difference, diba? Buti na lang talaga, hindi bumili doon si Pinggoy kanina. Kasi kung ako, na walang idea, sige, bilhin mo na yan. Pero sabi ni Pinggoy, hindi, meron pang mas mura dyan. And totoo nga, meron ngang mas mura dito. Sabi ko nga rin kay Papa, pumunta siya dito sa warehouse na to kasi ang hilig niya magkulikot ng motor niya. So baka may mga parts ng motor na dito niya bilhin or dito niya na lang bilhin. Kasi minsan, order yan ng order online. Tapos pag dumarating, mali. So kailangan i-return ganyan-ganyan. So what if dito na lang siya pumunta para makita niya ng aktual yung mga kailangan na parte ng motor. Meron din palang ipinasabay si Papa na bilhin para daw sa gulong ng motor niya. So, ayan, at sinabay na nga namin. Mura lang din naman. So, eto nga, pagka-uwi namin, dinala agad ni Pinggoy itong motor sa mekaniko malapit sa amin. Tapos, siguro inabot ng mga 2 oras din yata mahigit. Nakabit na yung bagong karburador. All goods na daw. Thank you, Lord. So, vinidyuhan ko na naman itong kutsyon dahil pinost ko na siya sa marketplace. Ang nangyari kasi yung unang potential buyer ko, hindi na daw bibilhin ito. So, dahil nga ayoko na siyang nandyan lang, ang tsaka, diba? So, sabi ko, ipopost ko siya sa marketplace kasi ang gusto ko talaga, yung bibili nito, yung malapit lang sa amin para hindi naman sila mamahalan, mabigatan sa delivery fee or lalamove fee. Kasi naintindihan ko naman na merong iba na gustong bumili nito. Pero ang layo nyo, ako na yung nanghihinayang na sa gagastusin kung magkano aabutin ng lalamove kasi hindi naman to maliit. Malaking gamit ito na kailangan L300 or something yung kukuha. So, diba? Ayan, kumukuda-kuda lang ako dito habang nagvi-video dahil ito rin naman yung sinend kong video doon sa aking buyer sa marketplace. And sa lipa daw to ipapa-deliver. Bale, ang mangyayari, ipapa-pick up niya ng lalamove. Tapos, sa lipa siya dadalhin, which is mas malapit sa amin. Napakabilis lang din kausap nung buyer ko. Wala nang tawad-tawad pa siya. Even nga yung kurtina na nandoon sa picture na sinend ko sa marketplace, gusto niya daw bilhin dahil gagamitin niya daw sa boarding house. Pero sabi ko, pasensya na, hindi kasi available yung kurtina dahil gagamitin ko nga. So, dito nga pala kami napadpad sa Japanese restaurant kasi talaga nagkikrave ako ng Japanese food. Di naman yung sobrang mga ramen. Gusto ko lang yung mga ganitong pagkain and medyo matagal na ako hindi nakakain ito. Ito yung na-discover namin na bagong kainan. Medyo pricey siya. Pero grabe din naman talaga yung servings. Ang dami. Mukha lang maliit tong mangkok na to. Pero ang laki. Ang laki ng bowl. Ang dami ng servings. Sobrang nakakabusog. Hindi nga namin naubos. Kaya yung iba itinake out na lang namin. Tapos dumiretso na rin kami ng grocery. Bumili lang kami ng ilang mga kailangan namin. Like panglaban na sabon. Ano pa ba?
kape, ilang snacks na mga bagets. Grabe rin talaga yung pagod ni Pinggoy kasi madaling araw pa lang gising na siya. Hindi na talaga tumigil hanggang hapon yung mga pinaggagawa niya kaya hindi na siya sumama sa amin dun sa Japanese restaurant. And eto na nga pala yung time na pinapick up na yung spring mattress. So, sa nagtatanong kung nabili na ba to? Yes po, nabili na po siya. Ayan lang naman ang mga naging ganap sa buhay ng Mima Bells nyo today. Ayun lang, thanks for watching!